May isang lalaki na nagngangalang Leo. Simple lang ang buhay niya, pero mabigat ang responsibilidad sa murang edad. Dalawa na lang sila sa bahay, siya at ang kanyang lola. Matanda na ang lola niya. Malabo na ang isang mata at mahina na ang katawan. Kaya halos lahat ng gawain sa bahay ay si Leo na ang gumagawa. Siyang nagluluto, naglilinis at nag-aalaga sa lola niya. Dahil dito, madalas siyang hindi makapasok sa eskwela. May mga kaklase siyang nagtataka kung bakit siya laging absent. May mga tao ring nagsasabi, sayang ang pag-aaral mo, hindi ka na siguro makakapagtapos. Masakit man marinig, tahimik lang si Leo. Hindi nila alam ang totoong dahilan. Tuwing gabi, habang tahimik ang paligid at tulog na ang kanyang lola, doon lang siya nag-aaral. Sa ilalim ng maliit na ilaw, hawak ang lumang notebook, pilit niyang tinatapos ang kanyang mga aralin kahit pagod na siya. Isang gabi, nagising ang kanyang lola. Mahinang-mahina itong nagsalita. Apo, pasensya ka na kung nahihirapan ka dahil sa akin. Parang tinusok ang puso ni Leo. Agad siyang lumapit at hinawakan ng kamay ng kanyang lola. Lola, huwag niyo pong sabihin yan. Kayo po ang dahilan kung bakit gusto kong magsumikap. Napaluha ang matanda. Lumipas ang panahon. Maraming beses na gustong sumuko ni Leo. May mga araw na kulang sila sa pagkain. May mga araw ding wala siyang pamasahe papuntang eskwela, kaya naglalakad na lang siya. Pero lagi niyang iniisip ang isang bagay. Ang pangarap na mabigyan ng magandang buhay ang kanyang lola. Hanggang sa dumating ang araw ng kanyang graduation. Suot niya ang tuga, nanginginig ang kamay habang hawak ang diploma. Sa gitna ng maraming tao, hinahanap niya ang isang taong pinakamahalaga sa kanya, ang kanyang lola. Nakita niya ito, nakaupo sa gilid, mahina ang katawan, pero nakangiti habang pinapanood siya. Lumapit si Leo. Yumakap siya ng mahigpit sa kanyang lola. Pareho silang umiiyak. Mahinang sinabi ng matanda, "Ipinagmamalaki kita, apo." Sa sandaling yon, naintindihan ni Leo ang isang bagay. Hindi man sila mayaman, hindi man naging madali ang buhay, pero napanalunan nila ang laban na hindi nakita ng maraming tao. Makalipas na ilang taon, naging masagana ang pamumuhay nila ng kanyang lola. Napagamot na rin niya kanyang lola at nakabili na ng magandang bahay at hindi na sila kinakapos sa pagkain. Sobrang umiyak ang kanyang lola. Sabi ng matanda, "Sobra kitang mamalaki apo." Ang aral ng kwento, minsan ang pinakamabigat na laban ay hindi nakikita ng ibang tao. Pero kapag ginawa mo ang lahat para sa pamilya mo, darating ang araw na masasabi mo sa sarili mo, worth it lahat ng hirap. Para sa lahat ng anak at apo na nagsusumikap para sa pamilya, huwag kayong susuko. May magandang dahilan kung bakit tayo lumalaban sa buhay.